Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong alam ng Diyos kung paano ililigtas ang mga taong maka-Diyos mula sa kanilang mga pagsubok. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa ikalawang liham ni Apostol Pedro mula unang kabanata hanggang ikatatlong kabanata. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo. Sa kanila na sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo ay nabigyan ng pananampalataya na kasing halaga ng sa amin. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng lubos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na ating Panginoon. Tawag at pagpili ng Diyos. Ibinigay sa atin ng banal na kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng kailangan natin upang mamuhay ng isang tunay na relihiyosong buhay sa pamamagitan ng ating kaalaman sa tumawag sa atin upang makibahagi sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Sa ganitong paraan, ibinigay niya sa atin ang napakadakila at mahalagang mga kaloob na ipinangako niya upang sa pamamagitan ng mga kaloob na ito ay makatakas kayo sa mapangwasak na pagnanasa na nasa sanlibutan at makasama sa banal na kalikasan. Dahil dito, gawin ninyo ang inyong makakaya upang magdagdag ng kabutihan sa inyong pananampalataya. Sa inyong kabutihan, magdagdag ng kaalaman. Sa inyong kaalaman, idagdag ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, magdagdag ng pagtitiis. Sa inyong pagtitiis ay idagdag ang kabanalan. Sa inyong kabanalan ay idagdag ninyo ang pagmamahal sa kapatid. At sa inyong pagmamahal sa kapatid ay idagdag ninyo ang pag-ibig. Ito ang mga katangiang kailangan ninyo, at kung mayroon kayo ng mga ito sa kasaganaan, gagawin kayo nitong aktibo at epektibo sa inyong kaalaman sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang sino mang wala nito ay napakaliit ng paningin na hindi niya makita at nakalimutan na siya ay dalisay mula sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Kaya nga mga kapatid ko, sikapin pa ninyong maging permanenteng karanasan ang tawag ng Diyos at ang pagpili niya sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, hindi ninyo kailanman tatalikuran ang inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan ay mabibigyan kayo ng ganap na karapatan na makapasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya't lagi kong ipapaalala sa inyo ang mga bagay na ito, kahit na alam na ninyo ang mga ito at matatag na nakasalig sa katotohanang natanggap ninyo. Sa tingin ko, tama lang na pukawin ko ang inyong alaala sa mga bagay na ito hanggat ako ay nabubuhay pa. Alam ko na malapit ko nang lisanin ang mortal na katawang ito, gaya ng malinaw na sinabi sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Gagawin ko ang aking makakaya kong gayon upang magbigay ng paraan para maalala ninyo
ang mga bagay na ito sa lahat ng oras pagkatapos ng aking kamatayan. Mga saksi sa kaluwalhatian ni Kristo. Hindi kami umaasa sa mga gawa-gawang kwento sa pagpapaalam sa inyo ng makapangyarihang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng aming mga mata, nakita namin ang kanyang kadakilaan. Nandoon kami noong siya ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos Ama. Nang dumating sa kanya ang tinig mula sa kataas-taasang kaluwalhatian na nagsasabi, "Ito ang aking sariling mahal na anak na kinalulugdan ko." Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nagmumula sa langit noong kasama namin siya sa banal na bundok. Kaya lalo kaming nagtiwala sa mensaheng ipinahayag ng mga propeta. Makabubuti sa inyo na bigyang pansin ito, sapagkat ito ay tulad ng isang lampara na nagliliwanag sa isang madilim na lugar hanggang sa pagsikat ng araw, at ang liwanag ng tala sa umaga ay sumisikat sa inyong mga puso. Higit sa lahat, gayunman, tandaan na walang sino man ang makapagpapaliwanag sa kanyang sarili ng isang hula sa kasulatan, sapagkat walang makahulang mensahe ang kailan may dumating na nagmula lamang sa kalooban ng tao. Ngunit nasa ilalim ng kontrol ng banal na espiritu ang mga tao habang sila ay nagsasalita ng mensahe na nagmula sa Diyos. Mga huwad na guro. Ang mga bulaang propeta ay lumitaw noong nakaraan sa mga tao, at sa parehong paraan ay lilitaw sa inyo ang mga bulaang guro. Magdadala sila na mapangwasak hindi totoong mga doktrina at itatatwa ang guro na tumubo sa kanila, at sa gayon ay dadalhin nila ang kanilang sariling biglaang pagkapuksa. Gayunpaman, marami ang susunod sa kanilang immoral na mga paraan, at dahil sa kanilang ginagawa, ang iba ay magsasalita ng masama tungkol sa daan ng katotohanan. Sa kanilang kasakiman, ang mga huwad na gurong ito ay makikinabang sa pagkukwento sa inyo ng mga gawa-gawang kwento. Sa loob ng mahabang panahon ay naihanda na ang kanilang hukom, at gising na gising ang kanilang tagapuksa. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, bagkus ay itinapon sila sa impyerno, kung saan sila ay nakakadena sa kadiliman, naghihintay sa araw ng paghuhukom. Hindi pinaligtas ng Diyos ang sinaunang mundo, ngunit dinala ang baha sa mundo ng mga taong walang Diyos. Ang tanging iniligtas niya ay si Noah, na nangaral ng katuwiran, at 7 pang tao. Hinatulan ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Sinira sila sa apoy, at ginawa silang halimbawa ng kung ano ang mangyayari sa mga walang Diyos. Siya ang nagligtas kay Lot, isang mabuting tao, na nababagabag sa immoral na paggawi ng mga taong makasalanan. Ang mabuting tao na namuhay kasama nila, at araw-araw na dumaranas siya ng paghihirap habang nakikita at naririnig ang kanilang masasamang gawa. Kaya't alam ng Panginoon kung paano ililigtas ang mga taong makadiyos mula sa kanilang mga pagsubok, at kung paano panatilihin ang masasama sa ilalim ng parusahan para sa araw ng paghuhukom. Lalo na ang mga sumusunod sa kanilang maruming pagnanasa sa katawan na hinahamak ang awtoridad ng Diyos.
Ang mga huwad na gurong ito ay matapang at mayabang at walang paggalang sa maluwalhating nilalang sa itaas. Sa halip, iniinsulto nila sila. Kahit na ang mga anghel na higit na malakas at mas makapangyarihan kaysa sa mga huwad na gurong ito, ay hindi sila inaakusahan ng mga insulto sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang mga taong ito ay kumikilos ayon sa likas na hilig, tulad ng mga mababangis na hayop na ipinanganak upang hulihin at patayin. Ikinakabit nila ang insulto sa anumang hindi nila naiintindihan. Sila ay lilipulin gaya ng mababangis na hayop. At babayaran sila ng pagdurusa para sa pagdurusa na idinulot nila. Ang kasiyahan para sa kanila ay ang gumawa ng anumang bagay sa sikat ng araw na makakapagbigay sa kanilang mga gana sa katawan. Sila ay isang kahihiyan at isang kaayupan habang sila ay sumasama sa inyo sa inyong mga pagkain habang tinatangkilik ang kanilang mga mapanlinlang na paraan. Wala silang ibang gustong tingnan kundi mga immoral na babae. Hindi nagsasawa ang kanilang gana sa kasalanan. Dinadala nila ang mahihinang tao sa isang bitag. Ang kanilang mga puso ay sinanay na maging sakim. Nasa ilalim sila ng sumpa ng Diyos. Iniwan nila ang tuwid na landas at naligaw ng landas. Sinundan nila ang landas na tinahak ni Balaam na anak ni Beor, na mahal ang salaping makukuha niya sa paggawa ng mali, at sinaway dahil sa kanyang kasalanan. Ang kanyang asno ay nagsalita sa boses ng tao at pinatigil ang nakakabaliw na pagkilos ng propeta. Ang mga taong ito ay parang mga tuyong bukal, parang mga ulap na tinatangay ng bagyo. Ang Diyos ay naglaan ng lugar para sa kanila sa pinakamalalim na kadiliman. Gumagawa sila ng mapagmataas at hangal na mga pahayag at gumagamit ng immoral na pagnanasa sa katawan upang bitagin ang mga nagsisimula pa lamang na makatakas mula sa mga taong namumuhay sa kamalian. Nangako sila sa kanila ng kalayaan, samantalang sila mismo ay mga alipin na mga mapanirang gawi, sapagkat ang isang tao ay alipin ng anumang sumakop sa kanya. Kung ang mga tao ay nakatakas mula sa masasamang puwersa ng mundo, sa pamamagitan ng kanilang kaalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. At pagkatapos ay muling mahuli at masakop ng mga ito. Ang gayong mga tao ay nasa mas masamang kalagayan sa wakas kaysa noong una. Higit na mabuti para sa kanila na hindi nalaman ang daan ng katuwiran kaysa malaman ito at pagkatapos ay tumalikod sa sagradong utos na ibinigay sa kanila. Ang nangyari sa kanila ay nagpapakita na ang mga salawikain ay totoo. Bumalik ang aso sa isinuka nito at ang baboy na hinugasan ay bumalik upang gumulong sa putik. Ang pangako ng pagdating ng Panginoon. Mga minamahal kong kaibigan, ito na ngayon ang pangalawang liham na isinulat ko sa inyo. Sa parehong mga liham, sinubukan kong pukawin ang mga dalisay na kaisipan sa inyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo ng mga bagay na ito. Nais kong alalahanin ninyo ang mga salitang sinalita noong unang panahon ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon
at tagapagligtas na ibinigay sa inyo ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay lilitaw ang ilang mga tao na ang buhay ay kontrolado ng kanilang sariling mga pagnanasa. Pagtatawanan nila kayo at magtatanong, "Nangako siya na pupunta siya, hindi ba? Nasaan na siya? Ang ating mga ama ay namatay na, ngunit ang lahat ay pareho pa rin noong likhain ang mundo." Sinadya nilang ipagwalang bahala ang katotohanan na matagal nang nag-utos ang Diyos at nilikha ang langit at lupa. Ang lupa ay nabuo mula sa tubig at sa pamamagitan rin ng tubig, ang tubig ng baha, na ang lumang mundo ay nawasak. Ngunit ang langit at ang lupa na umiiral ngayon ay iniingatan ng parehong utos ng Diyos upang mapuksa sa pamamagitan ng apoy. Ang mga ito ay iniingatan para sa araw na ang mga taong walang Diyos ay hahatulan at pupuksain. Ngunit huwag kalimutan ang isang bagay, mahal kong mga kaibigan. Walang pagkakaiba sa paningin ng Panginoon ang pagitan ng isang araw at 1,000 taon. Sa Kanya, pareho ang dalawa. Ang Panginoon ay hindi mabagal sa paggawa ng Kanyang ipinangako, gaya ng iniisip ng ilan. Sa halip, matyaga siya sa inyo dahil ayaw niya na may mapahamak. Ngunit nais niyang talikuran ng lahat ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang langit ay maglalaho na may matinis na ingay. Ang mga bagay sa langit ay masusunog at mawawasak, at ang lupa kasama na ang lahat ng naririto ay maglalaho. Dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak sa ganitong paraan, anong uri ng mga tao ang dapat na kayo ay maging? Ang inyong buhay ay dapat na banal at nakatuon sa Diyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos at ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang ito ay dumating sa lalong madaling panahon. Ang araw kung kailan ang langit ay masusunog at mawawasak, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa init. Ngunit hinihintay natin ang ipinangako ng Diyos, bagong langit at bagong lupa, kung saan mananatili ang katuwiran. At kaya, aking mga kaibigan, habang hinihintay ninyo ang araw na iyon, gawin ninyo ang inyong makakaya upang maging dalisay at walang kapintasan sa paningin ng Diyos, at magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Tingnan ninyo ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang pagkakataong ibinibigay niya sa inyo upang maligtas, gaya ng isinulat sa inyo ng ating mahal na kapatid na si Pablo, gamit ang karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang sinasabi niya sa lahat ng kanyang mga sulat kapag nagsusulat siya sa paksa. Mayroong ilang mahihirap na bagay sa kanyang liham na maling ipinaliliwanag ng mga mangmang at mabuhay na mga tao, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga sipi ng kasulatan. Kaya dinadala nila ang kanilang sariling pagkawasak. Ngunit alam na ninyo, aking mga kaibigan, ito. Mag-ingat kayo kung gayon, upang hindi kayo madala ng mga kamalian ng mga taong walang batas at mahulog mula sa inyong ligtas na posisyon. Ngunit patuloy na yumabong sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon
at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.